Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos yung panoorin itong aming vlog, makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Sana matapos yung panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung isang request ni Sir Bong, sana itong vlog kong ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan, at importante sa inyong mga co-teachers. At yung palaging hinihinging favor ni Sir Bong sa inyo, favor na lang kay Sir Bong. Kasi dyan sa mga vlogs ko, maraming lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung topic natin ngayon, dito sa vlog kong ito, pag-usapan muna natin yung cash allowance kasi maraming guro na nagtatanong, lalo na dito sa division namin sa Caloocan, kung kailan daw matatanggap yung cash allowance. Yung cash allowance na 5,000 pesos, magsisimula itong tanggapin ng ating mga classroom teachers this Monday na July 29. Masaya ba yung ating mga guro? Kahapon ay pinangunahan na ng ating DepEd Secretary Sani Angara at ng DBM Secretary Amina Pangandaman yung ceremonial signing ng Implementing Rules and Regulations ng Expanded Career Progression. Alam nyo kung ito ay napirmahan na, ang ibig sabihin nito, ipapa-implement na ito sa DepEd. Kaya lang kung kailan ilalabas yung official DepEd order for the Implementing Rules and Regulations ng Expanded Career Progression, ito yung bagay na hindi pa natin alam. So, oo nga't napirmahan na yung IRR, kaya lang aantayin pa natin na i-endorse yan officially through a DepEd order or DepEd memorandum. Marami ang nagtatanong kung ano ba ang content nilalaman ng IRR, ano ba nilalaman ng Implementing Rules and Regulations ng the Expanded Career Progression na nilagdaan kahapon nila Secretary Angara at Secretary Pangandaman. Alam mo, kasama rin dito yung Civil Service Commission, PRC, and other agencies. So, balikan natin yung tanong, ano kaya yung content ng IRR? Ano nilalaman nito? Alam nyo, itong bagay na ito ay hindi pa natin alam kasi nga hindi pa nilalabas officially itong IRR ng Expanded Career Progression para mabasa ng lahat. Hindi ko alam kung may kopya na yung grupo nila Sir Benjo Basas. Alam nyo, pwede tayong mag-speculate ng nilalaman base sa mga nababasa natin at naririnig natin sa mga forum regarding career progression. Alam nyo, even si Undersecretary Willie Cabral ay napanood na natin yung kanyang forum sa career progression. Kasi halos 5 taon na rin na pinag-uusapan itong career progression. Again, ang sinasabi natin, napapag-usapan lamang ito at speculation lamang natin ito. Yung dinidiscuss natin ay hindi official statement pa ng DepEd. Hindi ito yung IRR ng career progression. Again, paulit-ulit ako, napapag-usapan lang natin ito base din sa mga resource person o proponents ng career progression. Ang career progression ay may mga additional na teaching position. So, lagi natin sinasabi yan at alam nyo na to, from teacher 1 to teacher 3 na dati na. So, magkakaroon siya ng additional na teacher 4, teacher 5, teacher 6, at teacher 7. Ang master teacher naman, meron na tayong master teacher 1 to master teacher 3. Madadagdagan ito ng master teacher 4 to master teacher 5. Sa pagkakaunawa ni Sir Bong, ito yung mga teaching positions na indicated sa career progression. At kasama rito yung mga principal positions from principal 1 to principal 4. Kaya lang sa principal hanggang principal 4 lang kami. Alam niyo, Sir Bong, kung hindi niyo itatanong, ako ay principal 4 na. Ang expanded career progression ay wala ng school ranking at wala na ring division ranking. Sabi nga nila,
Sa promotion under the expanded career progression, ang kalaban mo na lang dito ay yung iyong sarili. Kasi yung mga nababakanting items dahil sa mga nag-retire o nag-resign nating mga kaguruan, itong items nila ay mababakante, hindi na ito pwedeng applyan. Kung gusto mo ng master teacher position or any teaching position, i-apply mo ito base sa IRR or qualifications ng the expanded career progression. Sir Bong, ano po ang qualifications ng bawat teaching positions under career progression? Alam nyo, hindi pa natin alam, pero ang sinasabi natin, ang career progression ay performance-based na. Kung ito ay performance-based na, ang factor na rito ay yung katulad ng RPMS, IPCRF ng ating mga guro. Merong CRA na ina-achieve, may mga objectives na dapat ma-attain. Probably kailangan din dyan ng mga MOVs ng performance ng ating mga guro. To my understanding, maglalabas ng qualifications per teaching position. Kung hindi man IPCRF, maaaring merong ibang performance tool para gamitin sa promotion ng ating mga guro under career progression. Sir Bong, need pa po ba ng masteral or PhD degree para sa career progression? Hindi natin alam kung requisites pa ito sa promotion ng career progression. Pero gaya ng sinasabi ko, kung ang career progression ay performance-based na, seemingly hindi na factor yung MA units or PhD units. Kaya lang, again, speculation lang ito ni Sir Bong kasi hindi pa natin nakikita yung official na IRR na ilalabas ng DepEd. Or baka naman sa ilalabas na IRR ng the expanded career progression ay meron pa ring education criteria. Pwede rin naman na mayroong education criteria. Kaya nga, hanggat hindi natin nakikita finally yung content ng IRR, only thoughts on career progression ang pwede natin masabi lamang. Tanong ng ating mga guro, Sir Bong, kasama kaya yung mga trainings or seminars attended sa career progression as criteria? Alam nyo, posible ito. Ang tanong pa ng ating mga guro, kung pwede raw ba na mag-apply ng promotion from Teacher 1 to Teacher 3. Alam nyo, sa existing natin, ay pwede ginagawa ito. Pwede ito. Maraming na po promote from Teacher 1 to Teacher 3. Kung sa career progression, kung yung Teacher 2 or Teacher 1 ka lang, or Teacher 3 ka na, pwede bang mag-apply agad ng Teacher 7 under career progression? Alam nyo, nung nag-uusap kami ni Sir Benjo Basas tungkol dito, sabi niya, pwede raw ito. Kasi kung na-comply mo naman yung mga performance required for the position ng Teacher 7, kahit ikaw ay Teacher 1, Teacher 2, or Teacher 3, base doon sa narinig ko kay Sir Benjo Basas, sabi niya, pwede raw ito. Kaya lang ang thoughts natin dito, this remains thoughts and only speculations kasi wala pa yung DepEd order para sa IRR ng career progression. Alam niyo, paulit-ulit sa Sir Bong, kasi mahirap na ma-misinterpret nyo yung sinasabi ko. Hindi pa kasi natin nakikita, hindi pa natin nakikita, kaya ganito yung sinasabi ko. Nagiget ba, Sir Bong? How about naman yung fate ng ating mga head teachers or our department heads? Alam nyo, dear teachers, kung maraming guro ang natutuwa sa career progression, yung mga department heads naman natin or head teachers natin ay malungkot sila dito sa the expanded career progression. Kasi sa career progression, hindi kasama yung head teacher position sa career path or career line. Ang tanong ng ating mga department heads, ng ating mga head teachers, ano ang mangyayari sa kanila? Kasi nung dinidiscuss sa hearing ni Congressman Roman Romulo, yung substitute bill ng career progression, narinig ko siya na sinasabi niya na magpapatuloy yung teaching positions ng head teachers. Then sila Sir Benjo Basas, dahil nilalaban ng Teachers Dignity Coalition yung mga head teachers buong Pilipinas, ang narinig ko kay Sir Benjo Basas, coterminous daw yung mga head
teachers. Alam nyo, may nabasa ako kahapon ang sabi, it can be the application of the IRR ng career progression. Kaya lang hindi ko masiguro kung ito na yung application for the head teachers. Doon sa nabasa ko, no, ang nakalagay ay seemingly conversion. Ano ang ibig ko sabihin? Kung ikaw ay head teacher 6, you can apply or you can be converted to master teacher 2. Parang ganito. Or, if you are already head teacher 1, 2, 3, or head teacher 4, you can apply to master teacher 1. Depende kung ma-meet mo yung mga qualifications ng master teacher position under career progression criteria. Parang ganito yung pagkakaintindi ko dun sa nabasa ko. Parang sa career progression kasi, hindi na seemingly mag-i-exist yung head teacher position. Alam nyo, ito yung malungkot na senaryo. Ganito yung pagkakaunawa ni Sir Bong sa nabasa kong IRR. Pero again, dear head teachers, dear teachers, itong sinasabi ni Sir Bong ay speculations ko lamang, inaamin ko to, thoughts lamang ni Sir Bong at napapag-usapan lamang natin ito. Kasi wala pa itong legal basis itong mga sinasabi ko, kasi wala pa nga official IRR na nilalabas ang DepEd. Alam niyo, kahit pirmado na ng ating Secretary Sani Angara yung IRR ng career progression, ito kasi yung aantayin natin, yung ilalabas na DepEd order ng IRR para sa the expanded career progression. Again, napapag-usapan lang natin itong topic na ito, the expanded career progression. Maliwanag ba ito? Maraming salamat sa inyong lahat.